Paano paganahin yung USB resetter? Yan, pag dumating po yung USB, huwag niyo po munang isasaksak sa computer o laptop nyo. Ang gawin niyo po, basahin niyo po muna yung instruction at sundan. Ayan, kung makikita niyo, dire-diretso po yan, sunod-sunod, step by step. Kaya yun, unang-unang gagawin, search. Ayan, control panel, tapos pupunta tayo sa program para uninstallin yung mga antivirus na nakalista. Kung wala naman sa listahan, uninstallin nyo rin basta antivirus. Kasi po, mayroon po tayong sariling antivirus, yung Windows 10 or Windows 11, mayroon po yung Windows Security. Kaya yun, proceed na tayo sa control panel. Ayan, pag nandito kayo sa search, yan, siguro nakalabas naman yung search nyo dyan. Type nyo lang dyan yung control panel. Ayan, ayun sa akin, nakalabas na. Kung wala, mag-type lang kayo ng control panel, lalabas na po yan. Yan, control panel. Pag nakaganito, small nyo lang, small icon, tapos program. Ayan, nasa program kayo, hanapin nyo po dyan yung antivirus na nakalista. Yan, pagka halimbawa, sample lang natin para yung iba na hindi alam. Halimbawa ito, antivirus to. Pag kinlik mo yan, sinelect mo siya, may uninstall, ayun, uninstall. Yan, ganun lang po siya para ma-uninstall nyo yung mga antivirus na kailangan. Kapag ka naka-uninstall na kayo lahat, pwede nyo pong i-restart yung computer nyo or laptop para po ma-refresh na natanggal na po yung mga antivirus. Para kasi lumabas yung Windows Security. Kasi kapag ka po mayroon po kayong antivirus pa, hindi po lalabas yung Windows Security. Hindi lalabas yung on and off. Kaya yun, halimbawa tapos na tayo dito. Punta na, ang susunod na po ay ito, search Windows Security. O di punta tayo ulit sa search. Security, Windows. Ayan, ito siya. Pag nandito na tayo, select nyo. Ayan. Ayan, mayroon ako. Pagka iba yung lumabas sa inyo, hindi ganito, ibig sabihin, mayroon pa kayong antivirus sa control panel, puntahan nyo ulit, uninstall nyo ulit. Kahit wala dun sa listahan, kasi baka may iba kayong antivirus. Ngayon, ito kasi yung built-in, ito yung kasama talaga sa Windows. Hindi mo na kailangan ng ibang antivirus. Ngayon, halimbawa naman, ito, nandito ka na, punta ka sa virus, threat protection, manage, tapos yan, tingnan nyo, nato-turn off po siya, turn off, ayan. Pag hindi po ito nato-turn off, ibig sabihin nakalock po yan. Ang gawin mo, gumamit po kayo ng ibang laptop or computer para makapag-reset muna. Pag naman po nakapag-reset kayo, turn on nyo lang, ganyan. Yan. Pag okay na po tayo dito, yan, next na tayo, punta naman po tayo sa ating printer. Siguraduhin pong naka-install yung ating printer at nadidetect. Yan, halimbawa, paano malaman? Ito, i-type mo lang dyan yung printers and scanner. Ayan. Pag nandito ka, ito, sample ko lang, meron akong L120 naka-install. Yan, pag nandito ka, yan, manage, printing preferences. Yan, pag wala kang maintenance, ito, ibig sabihin, hindi po yan naka-install. Kasi hindi mo nakikita yung mga, yan, yung mga cleaning, heat cleaning. At tapos, ito pa, halimbawa, pagka reset kasi yung printer, kailangan lalabas dito, pag chinik mo, service required. Yan, ang lalabas dito dapat, service required. Yun yung mga nire-reset. Pagka ibang lumabas dyan, mga code error, paper jam, hindi po nire-reset yun. Hindi po yun nakukuha sa reset or yung malabo mag-print, wala yung black, hindi po nakukuha yun sa reset. Service required lang po yung nire-reset. Yun, halimbawa naman, tuloy tayo, wala kang maintenance, ang gawin mo, download ka ng driver sa Google. Ayan, close mo siya. Punta ka sa Google. Ayan. I-type mo kung ano yung model ng printer. Halimbawa, ito 3210. O di yan. I-search mo lang yan. Search. Yung unang lumabas, yan. Siselect mo siya. Tayo lang natin. Ayan. Halimbawa dito, kung Windows 11 ka, Windows 11. Kung Windows 10, Windows 10. Halimbawa, Windows 10, yan. Igo mo lang. Yan, tas lalabas dito yung driver. O, halimbawa ito driver, select mo to. Ayun yung driver. Ayan. Download. Pwede mo ring i-download yung scanner niya. Yan, pagka na-download mo na, punta na tayo dito sa sa printer mo ulit. Yan, bago mo open yung receiver, make sure na nakakonect yung USB cable, tapos yung wala kang pending. Yan, bumalik ka dito.
sa printer, tapos check mo kung may pending. Yan. Delete mo diyan or remove kasi bago yan nagblinking, bago nag-service required, siguro may piniprint ka. Hindi siya natapos kasi nagblinking agad. Naiwan yun dito, kaya kailangan alisin mo muna para po maiwasan natin yung not responding or communication error. Yan, diyan po nagkakaroon ng communication error, not responding sa may pending. Minsan naman hindi nakakonik ng maayos yung USB cable wire, yung cable printer to laptop. Yan, tapos hindi ka naka-install. Kailangan kasi naka-install para ma-detect ng receiver. Kaya yun, pag okay na, punta na tayo sa receiver. Yan, dito na tayo kasi pwede na natin i-open kasi naka-turn off na yung ating antivirus. Yan, ito. Halimbawa naman ganito, ito yung iba, pagka kasi minsan hindi sinasadya na naikabit yung USB na hindi pa naka-turn off yung antivirus, nabubura po yung XC itong isa, yung ganyang image. Halimbawa pagka nabura yan, ganyan lang siya. Ngayon yung iba ginagawa, ito ang ino-open nila, ganyan, open. Tapos ito ang niraran, ito ang ino-open. Ayan, double click, yan. Nag-error lang po yan kasi hindi po yan yung ino-open or niraran. Nakasulat po sa instruction, no? Backup yung WinRAR. Ibig sabihin, hindi po ino-open yan. Ang gagawin mo dyan, i-extract mo siya. Gagamit ka ng WinRAR. Ayan, halimbawa, right click. Yan, extract. O, makikita nyo, lumabas siya ulit. Yan yung ino-open. Pag ino-open mo yan, ayan, no? Ngayon, halimbawa naman, wala po kayong WinRAR. Kailangan kasi may WinRAR yung mga PC natin kasi pang-open yan ng files. Halimbawa, wala kayong WinRAR. O, punta kayo ulit sa Google. Halimbawa, sa Google nyo. Google, ayan. Type no dito po yung WinRAR. Ayan, WinRAR. Ayan, WinRAR, kahit yan lang. Tapos pag nandito na kayo, punta kayo dito or dito, download, oh. Yan, WinRAR dito, support. Yan, yung iba may bayad. Yan, wag ka po sa may bayad kasi free lang po ito. Kaya dito tayo sa download lang. Pag may sinisingil ka dyan, magbabayad ka, ignore mo lang or close mo na lang. Yan, download. Ayan, oh. Wala pong bayad yan. Ang kailangan lang natin dito, makapag-extract. Ayan, halimbawa, download. Ayan, download ko na. Kasi na-download ko nga kanina. Tapos yan, open. Andito siya. Yan ang itsura niya. Yan, pagka naka-download ka na, naka-install ka na, pwede ka na mag-extract, makakapag-extract ka na. Yan. Pag nandito naman, halimbawa nandito na tayo, nakuha mo na yon, paano mag-extract, password yan. Kaya ang gagawin mo, punta ka dito, ayan, nakalagay naman yung password. Ang yung iba ginagawa, minamanual ilagay. Wag pong i-manual, i-copy paste mo na lang. Halimbawa, copy paste, ganyan. Tapos, kailangan hindi sobra. Kailangan sakto lang. Ayan, copy paste. Copy, tapos i-paste mo siya doon sa humingi ng password. Yan, pag okay na, lalabas na to. Yan, dire-diretso na. O, dito, select. Punta ka muna sa select dito sa taas. Ilagay mo dyan yung model ng printer mo. Halimbawa, ang model ng printer mo ay 3216. Ilagay mo 3210 kasi same lang po sila ng receiver, same din po sila ng driver. Wala ka naman po makikita dyan 3216. 3210 ang makikita mo dyan. Kaya select mo 3210. Kung 3256 naman ang printer, ang iselect 3250. Kasi same lang din po sila ng receiver. Wala kang makikita dyan 3256. Kaya halimbawa dito na tayo, select. Tapos dito sa baba, iselect mo dyan yung printer mo. Lalong dito, hindi mo makikita yung printer mo dito kapag hindi naka-install yan. Kaya yun, tinuro ko na paano mag-install. I-download mo yung driver. Kailangan makita mo siya dito. Kaya alimbawa, ito, sample ko lang kasi 5290 yung printer ko. Alimbawa, 3210 yan, isi-select mo siya. Tapos, okay. Tapos, punta ka dito, particular. Tapos, waste ink pad, hanapin mo yan. Select. Yan, pwede mong i-check to. Tapos, pwede mong i-check to. Yan, para makita mo kung ilang percent. Pag nakita mo na siya, talagang pwede nang i-reset. Kahit 80% yan, 50%, pwede mong i-reset yan. Ngayon, pag i-reset mo na, i-check mo siya ulit yan. Naka-check tatlo yan. Initialize. Ngayon, dito nagkakaroon ng, pag initialize daw, dito nagkakaroon ng not responding communication error. Yun, tinuro ko na po sa unahan yun kung bakit ka nagkakaroon ng communication error or not responding. Tatlo lang po yan ang dahilan.
hindi naka-install yung printer. Pangalawa, may pending. Nag-reset ka na may pending. Kaya dun sa unang-una, tinuro ko na para maalis mo na. Pangatlo, hindi nakakabit ng maayos yung USB cable. Baka maluwag, ilipat mo sa ibang saksakan ng computer mo. Doon lang. Ngayon, kalimbawa, ganun pa rin. Pwede mong i-restart yung computer at printer, tapos same procedure, bago mo open ang receiver, ganun ulit, turn off mo muna yung antivirus mo para hindi niya burahin. Pero no, okay lang naman yun kung sakaling nabura, ang nabubura lang naman doon ay yung XC. Pag turn off mo yun, pwede mong i-extract ulit. Kaya yun, ganun lang siya. Kapag halimbawa naman talagang ayaw talaga, ang gawin mo po dyan, hindi na po kasi yan sakop ng receiver. Kasi yung receiver mo, na-open mo na, ibig sabihin, may problema sa printer, kailangan mo ipa-check up yan. Dali mo lang sa shop. Kung malayo, maghanap ka dyan ng mga printer repair na pre-check up para malaman natin. Kasi doon lang po yan sa tatlo. Kapag ka naman, halimbawa, nakapag-reset ka naman, blinking pa rin, ibig sabihin yan, yun, sa printer din, pwedeng may sira yung flex, may sira yung scanner, ipacheck mo din. Basta yung receiver ay na-open mo na, goods na yan. Maliban lang dun sa tatlo, kapag ka talaga may problema, hindi yan marireset. Or mali yung model.